Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 371. Lumitaw ang pangunahing tauhan. Sige, tumanggo ang pinuno. Alam niya na walang gaanong mapapala. Bilang pinuno ng koponan, natural na kailangan niyang bigyan ang mga miyembro ng kanyang koponan ng ilang mga benepisyo. Sa ganoong paraan, ang koponan ay hindi madaling bumagsak. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang mahabang buhok. Agad siyang sumugod kay Yezuan. 32 lakas ng dragon. Siya ay 4 na dragon na mas matangkad kay Yezuan. Maging ang mga elite ng malalaking sekta ay kailangang maging maingat kapag nahaharap sa pagkakaiba ng 4 na dragon. Gayunpaman, ang mahabang buhok na lalaking ito na may 32 dragon ay hindi makatiis kahit isang galaw mula kay Yezuan. Bagamat 28 dragon lamang ni Yezuan, ang kanyang heaven-shattering body technique ay umabot na sa 60% karunungan. Bilang karagdagan sa 20% na pagtaas ng bilis ng paggalaw, ang kanyang bilis ay 30% na mas mabilis kaysa sa mahabang buhok na lalaki. Ang 30% ng kanyang bilis ay sapat na upang mapatay agad ang kanyang kalaban. Ang isa pang ulo ay lumipad at gumulong sa kamay ng pinuno. Kinuha na ni Yezuan ang interspatial ring ng namatay na lalaki. Oh, mayroong maraming mga bagay, panipi, walang humpay na nilamon ni Yezuan ang mga bagay sa interspatial ring. Ang kanyang lakas ay bumuti ng malaki. Sa sandaling ito, siya ay halos 29 na dragon. Nang makita ang walang pakialam na ugali ni Yezuan, kumislap ang mga mata ng pinuno. Hindi ko akalain na 2 beses akong magkakamali. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Samahan mo kami, at hahayaan kong lumipas ang mga nakaraan. Samahan kita. Natatakot ako na hindi ka qualified. Umiling si Yezuan at hinawakan ng mahigpit ang bawang sword. Sabay tingin sa paligid. Mukhang medyo marami na sa paligid nila ang nakapansin nito. Kung ganun, pwede mo na silang samahan. Galit na sigaw ng pinuno. Kumuha siya ng isang malaking sable at sinugod si Yezuan. 35 lakas ng dragon. 28 lakas ng dragon. Mayroong pagkakaiba ng 7 dragon sa pagitan ng dalawang kaharian na ito. Kahit na ang mga elite ng malalaking sekta sa lugar na ito ay hindi makayanan ang napakalaking agwat. Ang mga tao sa paligid ay nanguhula din sa kanilang mga puso. Saang paksayon kabilang si Yezuan? Paano niya magagawang hamunin ang isang mas mataas na kaharian? Nag-isip pa nga ang ilang tao kung papatayin ni Yezuan ang ekspertong ito gamit ang 35 Dragons of Strength. Gayunpaman, naniniwala ang karamihan sa mga tao na hindi kakayanin ni Yezuan ang isang suntok mula sa kanyang kalaban. Hlang! Ang pinuno ay naglaslas gamit ang kanyang saber, ngunit hinarang ito ni Yezuan gamit ang kanyang bawang sword. Paano ito posible? Pakiramdam ng lalaking nangunguna ay hindi ito maisip. Sa sandaling ito, bigla siyang may napansin. Marami pa talagang lumilipad na dragon na umaaligid sa katawan ni Yezuan. 28 dragon, 2 malaki at 8 maliliit. Pero ngayon, 10 na lang sila, 3 malalaki at 7 maliliit. 37 dragons, lakas. Mas matangkad sa kanya. Sa isang iglap, naliwanagan ang pinuno. Maaaring gumamit si Yezuan ng martial art na nagpapataas sa kanyang kaharian. Gayunpaman, ang ganitong uri ng martial arts ay maaari lamang magparami ng 1 o 2 dragon. Napakabihirang dumami ng 3 dragon. Kung tungkol sa pagtaas ng lakas ng 9 na dragon, hindi ito narinig. I forgot about this completely. Forget it, bago matapos ang oras, dapat kong dagdagan ang lakas ko para protektahan ang sarili ko. Nagdilim ang mukha ni Yezuan. Ipinadala niya ang sable na lumilipad gamit ang indayog ng kanyang espada. Kaagad pagkatapos, ang kanyang figure ay kumislap, at isang ulo ang bumagsak sa lupa. Instant kill. Matapos gamitin ang Beast King's Rampage, tumaas ang kanyang lakas ng 9 na dragon, na umabot sa 37 dragons, strength. Bilang karagdagan sa 20% na pagtaas sa bilis ng paggalaw, kahit na hindi siya gumamit ng martial art, maihahambing siya sa isang mandirigma na may 45 na dragon. Ang agarang pagpatay ng 35 dragon ay isang piraso ng cake.
Matapos patayin ang pinuno, mabilis na inalis ni Yezuan ang Universe Ring at nilamon ito. Ding, ang host ay nakalusot sa 29 Dragons Strength. Tumunog ang notification, at ang bilang ng mga lumilipad na dragon sa paligid ni Yezuan ay nadagdagan ng isa pang dragon. 38 dragons. Napatulala ang lahat. Ang ganitong sitwasyon ay nalampasan na nila ang kanilang pangunawa. Biglang lumitaw ang siyam na dragon. Pagkatapos pumatay ng mga tao, nakapasok pa siya sa labanan at dinagdagan ng isa pang dragon. Ito ay masyadong langit-defying. Sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito, mabilis na nagwalas. Wala pang 2 segundo, ang natitirang 4 na tao sa koponan ay napatay niya lahat. Ding, ang host ay nakalusot sa 30 Dragons Strength. Isa pang notification ang tumunog. Maya-maya pa, lumitaw ang isa pang lumilipad na dragon. 39 Dragons. She Asterisk T, ang mga bangkay ng sagradong hayop ay sapat na para sa isa pang rampage ng Beast King. Si Yezuan ay walang magawa. Ang mga taong ito ay walang maraming sagradong bangkay ng hayop sa kanilang Universe Rings. Kasama ang kanyang sarili, ito ay sapat lamang para sa isa pang Beast King's rampage. Kaya naman, hindi niya maaaring sayangin ang pagkakataong ito. Fair na, matapos patayin ang 7 magkakasunod na tao, tumalikod si Yezuan at tumakas. Gusto niyang bigyan ng maling impresyon ng iba na may side effects ang Beast King's rampage niya. Sure enough, pagkaalis niya, maraming tao agad ang sumunod sa kanya. Mayroong higit sa 30 sa kanila. Ang mga taong ito ay higit sa 30 dragons. Sa kanila, mayroong kahit isang eksperto na may 40 dragons na nangunguna sa mga eksperto mula sa kanyang pamilya. Sinundan ng grupong ito ng mga tao si Yezuan, na nakakuha ng atensyon ng mga pangunahing puwersa. Gayunpaman, wala silang pakialam. Tutal, daan-daang tao ang nandito. Ang mga may mas mababa sa 40 dragons ay cannon fodder. Higit sa 30 kanyan kumpe ay wala. Gayunpaman, ang ikinagulat nila ay ang grupong ito ng mga tao ay umalis ng mahabang panahon, ngunit ni isa sa kanila ay walang bumalik. Wala ni isa, kasabay nito, may isa pang tao sa karamihan. Si Yezuan, ang nagpakita ng kanyang tunay na anyo. Ang 30 taong humahabol sa kanya kanina ay pinatay niya lahat. Walang natira kahit isa, maging ang eksperto na may 40 dragons strength ay pareho. Malaki rin ang nakuha niya na nagbigay daan sa kanya na makalusot sa 33 dragons strength. Sa oras na ito, hindi siya natatakot sa sinuman maliban sa ilang pangunahing puwersa na pinamumunuan ng 50 dragons strength experts. Gayunpaman, may problema pa rin na bumabagabag sa kanya. Anong trahedya, ang mga sagradong bangkay ng hayop ay sapat lamang para sa isa pang Beast King's rampage. Umiling siya ng walang magawa. Sa sandaling ito, biglang may bumabang figure mula sa langit. Ito ay isang puting crane, at sa likod ng puting crane na ito ay nakatayo ang isang lalaking nakamaskara na nakaputi. WHO. Ang daan-daang eksperto sa ibaba ay nagtaas ng kanilang mga ulo, blanko ang kanilang mga mukha. Ako ang nagpadala ng mga mapa ng balat ng hayop. Tumawag ang misteryosong lalaking nakasuot ng puting damit. Nang marinig ang mga salitang iyon, ang mga tao ay natigilan. Sa wakas ay lumitaw ang pangunahing karakter, tulad ng sinabi ng mga mapa ng balat ng hayop na tuklasan ko. Ang isa pang lugar ng Precious Tree Sect mula sa 1,000 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, dahil kulang ang aking lakas, ipinatawag ko ang lahat upang tuklasin ito ng sama-sama. Huminto ang misteryosong lalaking nakasuot ng puting damit pagkatapos magsalita, pagkatapos ay nagpatuloy, sige, hahabulin ko at hahabulin ako. Hindi ko alam kung alam ng lahat, ngunit ang lupang kinatatayuan mo ay talagang isang mapanganib na lugar na tinatawag na Blackwind Cliff 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang iba pang lokasyon ng pagtatanim ng Precious Tree Sect ay nasa loob ng Blackwind Cliff. Sa madaling salita, ito ay nasa ibaba mismo ng iyong mga paa. Panipi, matapos marinig ang mga salita ng misteryosong lalaking nakasuot ng puti, nagulat ang lahat ng naruroon. Kaya nasa itaas sila ng site. Anong klaseng lugar ang Blackwind Cliff? Kabanata 372. Pupunta sa ilalim ng lupa. Ang Blackwind Cliff ay isang napakadelikadong lugar 1,000 taon na ang nakalilipas. Maraming lumilipad na sagradong hayop doon,
kabilang ang isang Heavenly Thunder Condor na may 60 dragon na lakas. Natuklasan ng Precious Tree Sect na ang lupa dito ay angkop para sa pagtatanim, kaya nagbukas sila ng kuweba at nagsimulang magtanim, paliwanag ng misteryosong lalaking nakaputi. Kung ganoon, paano mo nalaman ang tungkol dito? Nakita mo na ba ang Rainbow Treasure Tree? May nagtaas ng ulo at malakas na nagtanong. I don't need to tell you this, but you can start dig now. Malalaman mo kapag naghukay ka ng 500 metro pababa. 8,000 meters is a piece of cake for you. Sagot ng misteryosong lalaking nakaputi. 1,000 metro pababa. Ito ay talagang isang piraso ng cake para sa mga taong naruroon. Ang ilang mga tao ay agad na nagsimulang maghukay gamit ang kanilang mga kamay. Sa 30 lakas ng dragon, ang kanilang balat ay mas matigas kaysa sa bakal. Ang paghuhukay ng kaunting lupa ay isang piraso ng cake. Kung tungkol sa lupa na kanilang ginawa, maaari nilang iimbak ito sa kanilang mga singsing na imbakan. Maraming tao ang naniwala sa misteryosong lalaki sa mga salita ni White at nagsimulang hatiin ang lugar, pagkatapos ay nagsimulang maghukay. Tumakbo din si Yezuan sa malayo upang matiyak na walang tao sa paligid bago siya nagsimulang mag-drill. Matapos maghukay ng halos 10 metro, ipinatawag niya si Wei Zhenchen. Little Tian, bigyan mo ako ng excavator. Hindi, bigyan mo ako ng drill. Utos ni Yezuan sa kanyang puso. Si Wei Zhenchen ay pumirma ng isang kontrata ng alipin sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit nagawa ni Wei Zhenchen na gumawa ng isang kuta. Ito ay isang transformer, at ang pagbabarena ng 1,000 metro ay isang piraso ng cake para dito. Si Yezuan ay maaaring gumawa nito sa kanyang sarili, ngunit kailangan niyang bigyang pansin kung sino man ang tambangan sa kanya, kaya hinayaan niya si Wei Zhenchen na gawin ito para sa kanya. Mabilis na natakpan ng layo na 500 metro. Nang matanggap ni Yezuan ang mensahe mula kay Wei Zhenchen sa kanyang puso, muli siyang nag-drill down. Nagpatuloy siya sa pagsisid, dumaan sa kakaibang pormasayon at nakarating sa isang malaking kuweba. Ang 1,000 metro sa ilalim ng lupa ay orihinal na isang napakadilim na lugar, ngunit nang bumaba si Yezuan, nakita niya ang isang malawak na kalawakan ng puting liwanag. Ang treasure hunting deer bloodline sa kanyang katawan ay nagsimulang kumulo sa sandaling ito. Ang kuweba na ito ay talagang napuno ng makalangit na kayamanan. Ang liwanag na ibinubuga ng mga makalangit na kayamanan na ito ay halos mabulag ang mga mata ni Yezuan. Totoo talaga, nagulat si Yezuan. Agad niyang sinimulan ng mga makalangit na kayamanan na ito sa kanyang lumalamon na espasyo. Ang dami lang ng kayamanan na nakolekta niya ay sapat na para makabili ng Skyrank martial art. Ang kuweba na ito ay napakalaki at naka-crisscross, na nagpapaalala kay Yezuan ng malalim na dagat sa ilalim ng lupang palasyo. Kaagad na sinimulan ni Yezuan na tipunin ang mga kayamanan. Kahit na wala siyang bloodline ng treasure hunting deer, mabilis niyang makukuha ang mga makalangit na kayamanan na ito dahil napakarami nito. Lupang kayamanan, treasure land talaga. Gayunpaman, nang magsimula siyang kolektahin ang mga likas na kayamanan, ang mga pagsabog ng mga tunog ng dagandong ay nagmula sa loob ng kuweba ng bundok. Tila may nakatagpo at nagsimulang mag-away. Ang plantation garden na ito ay sinusuportahan ng mga pormasayon, ngunit pinakamahusay na mag-ingat kung sakaling ito ay bumagsak. Paalala ni Yezuan sa kanyang sarili sa kanyang puso. Bagamat hindi siya kayang patayin ng 1,000 metrong lupa, napakasakit pa rin ito. Medyo masakit, ngunit magiging mahirap kung lulunurin nito ang mga kayamanang ito sa langit. Sinimulan niyang tipunin ng mabilis ang makalangit na kayamanan. Wala pang 1 minuto, nakolekta na niya ang higit pa sa 7 pangkat na kakapatay niya lang. Hindi siya napunta sa maling lugar. Isang pambihirang pagkakataon. Ang mga kuweba ay crisscrossed at ang lupain ay napakakomplikado. May mga landas pang ang patungo pababa. Inipon ni Yezuan ang lahat ng kanyang nakita sa daan. May tao dito. Panipi. Isang figure ang lumitaw sa sensing range ni Yezuan. Ang mga independenteng martial artist na tulad nito na kumilos ng mag-isa ay karaniwang hindi masyadong malakas. Kung na-encounter niya ang mga ito noon, baka natakot siya sa mga ito. Pero ngayon, hindi na siya natakot. Nagmamadali siyang lumapit sa taong iyon. Isang bata na nawala ng kontak sa kanyang pamilya. Mamatay.
Ang taong nakabangga kay Yezuan ay isang martial artist na may 35 Dragons of Power. Gayunpaman, siya ay pinugutan ng ulo ni Yezuan sa isang galaw lamang. Isang 35 Dragons of Power lang ang naglakas loob na magpakita sa harap ko. Inalis ni Yezuan ang kanyang bangkay at Universe Ring. Walang maraming bagay sa Universe Ring ng taong ito, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Nagpatuloy siya sa pag-iipon. Marami nga siyang nakitang nag-iisang martial artist sa daan. Nasa 35 Dragons of Power silang lahat at hindi masyadong malakas. Sa karamihan, 3 tao lang ang nakilala niya. Isang pangkat ng 10, panipi, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang saklaw ng pangunawa, mayroong isang pangkat ng 10 tao. Hindi niya alam kung alagad ba sila ng isang sekta o ilang pamilya. Siyempre, maaari rin itong isang koponan na binuo ng isang rogue martial artist. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siya siyang sumuko. Kung makikilala niya ang isang 40 Dragons of Power cultivator, kailangan niyang gamitin ang Beast King's Rampage, bagamat maaari niyang patayin ang mga ito sa kanyang kasalukuyang estado. Minsan lang niya itong magagamit. Kung sasayangin niya ito dito, ano ang gagamitin niya para makipagkumpetensya sa mga sektang iyon kapag nakasalubong niya ang Rainbow Fruit mamaya? Upang hindi mawala ang malaking larawan, nagpa siya siyang talikuran ito. Ang pangalawang plantasyon ng Precious Tree Sect ay sadyang masyadong mapang-akit. Ang lahat ng 4 na pader ay natatakpan ng makalangit na kayamanan, na nagpapasaya kay Yezuan na anihin ang mga ito. Gayunpaman, ang mga halaman na ito ay walang malakas na puwersa ng buhay, kaya't mabubuhay lamang sila ng higit sa 100 taon. Matutuyo sila pagkatapos noon. Gayunpaman, hindi nabigo si Yezuan. Ang chi ng langit at lupa sa cultivation dwelling na ito ay hindi mas mababa kaysa sa lupa. Mukhang mayroon talagang isang halaman na may malakas na puwersa ng buhay na sumisipsip ng mga sustansya sa lupa upang mapanatili ang kaligtasan ng napakaraming makalangit na kayamanan. Ang bilis ni Yezuan ay tumaas habang iniisip niya. Ito ay dahil maaaring mayroong Rainbow Treasure Tree sa cultivation dwelling na ito na maaaring lumikha ng hindi mabilang na mga eksperto ng 60 Dragons of Strength. Sa pag-iipon niya, sabay na siyang lumamon. Walang kamalay-malay, ang kanyang paglilinang ay umunlad ng isa pang hakbang, na umabot sa 34 na dragon ng kapangyarihan. Hindi siya nagpapahinga habang patuloy siyang nang-alap ng makalangit na kayamanan at nanggugulo sa mga nag-iisang martial artist. Sa ganitong paraan lamang siya magkakaroon ng karapatang humarap sa iba't ibang sekta sa huli. Lumipas ang oras ng paunti-unti. Sa puntong ito, kalahating oras na ang nakalipas mula nang pumasok si Yezuan sa lupa. Sa kalahating oras na ito, muling tumaas ang kanyang kaharian, na umabot sa 35 lakas ng dragon. Kung ginamit niya ang Beast King's Rampage, maaabot niya ang 45 Dragon Strength. Pagkatapos, sa pagdaragdag ng 20% ng Dexterity, ang kanyang bilis ay magiging katumbas ng 55 Dragon Strength. Gayunpaman, hindi ito sapat. Pagkatapos ng lahat, ang mga diskarte sa paggalaw ng mga eksperto ay malamang na umabot sa isang napakalalim na antas. Sa sandaling ito, nakahanap si Yezuan ng isa pang lagusan na patungo sa ibaba. Ito ang kanyang ika-6 na beses na bumaba. Sa tansya niya, nasa 1,500 metro na siya sa ilalim ng lupa. Ito ay sa sandaling ito. Biglang kumunat ang kanyang noo nang makita ang isang purplish black fog na lumitaw sa kanyang harapan. Kabanata 373. Ang babaeng hinahabol. Sure enough, delikado ang ganitong plantasyon. Nang inag ang puso ni Yezuan. Tapos, bigla siyang may naisip na problema. Bakit hindi muna kinuha ng misteryosong lalaking nakaputi na namahaji ng mapa ng balat ng hayop ang mga kayamanang ito ng langit at lupa? Hindi kaya wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Imposible, dahil kung ang lahat ng makalangit na materyales na ito at makalupang kayamanan ay pagsasama-samahin, ito ay magiging isang astronomical figure. May nangyaring malansa, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Pagkatapos, kumuha siya ng walang kwentang langit at lupang kayamanan mula sa lumamon na space at itinapon ito. Ang kayamanan ng langit at lupa na ito ay nalanta ng wala pang 1 segundo matapos itapon sa nakalalasong fog. Ito nga ay isang makamandag na ambon.
I wonder kung makatiis ang Myriad Flower Bloodline. Saglit na nag-isip si Yezuan, pagkatapos ay inilabas ang katawan ng isa sa mga taong pinatay niya at itinapon ito. Kahit na ito ay napaka hindi makatao, ito ang tanging paraan upang harapin ang sitwasyon. Ang bangkay na ito ay isang martial artist na May 30th Dragon Strength noong siya ay nabubuhay pa. Siya ay may malakas na pangangatawan at likas na lumalaban sa lason. Makalipas ang 3 minuto, nagsimulang damyugo ang bangkay mula sa kanyang 7 butas. Ang kanyang balat ay nagsimulang lumala at naging isang lusak ng dugo. Inabot siya ng halos 5 minuto upang maging isang pool ng dugo. How terrifying! Kahit ang mga buto ay natunaw na. Nang inig ang puso ni Yezuan habang nilunok niya ang kanyang laway. Sabi nga, mas matibay ang konstitusyon niya kaysa sa bangkay, at may totoong lakas siya para ipagtanggol ang sarili. Mayroon din siyang Myriad Flowers Bloodline, kaya dapat ay kaya niyang tumagal ng 2 o 3 beses ang haba. Gayunpaman, hindi ito sapat. Nakakuha siya ng napakaraming mahahalagang panlunas mula sa mga taong napatay niya. Para maging ligtas, ipinagpalit din niya ang isang Poison Avoidance Pearl mula sa Devouring Space. Sayang lang at wala siyang kahit anong Heaven-grade treasures. Kailangan din niyang pinuhin ang isang Heaven-grade detoxification pill. Wala siyang mga kinakailangang materyales. Sa makatuwid, maaari lamang silang bumaba at tumingin. Kung mas malakas ang isa, mas natatakot ang isa sa kamatayan. Sa ngayon, maingat pa rin si Yezuan. Pinasok muna niya ang makamandag na fog at nanatili sa loob nito sandali para pagmasdan ang sitwasyon. Hindi lubos na mapaglabanan ni Zinki ang makamandag na fog. Kalimutan mo na ito, ilalantad ko lang ang aking sarili sa nakal-alasong fog at tingnan kung ano ang mangyayari. Inalis ni Yezuan ang kanyang Zinki. Maya-maya pa, narinig niya ang system notification. Ding! Nalasan ang host. Simula ng detoxification. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang 10,000 flower bloodline ay epektibo. Gayunpaman, ang hindi kilalang makamandag na fog na ito ay masyadong mataas. At ang epekto ng detoxification ng 10,000 flower bloodline ay napakabagal. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Yezuan. Pinababa niya muna ang iba para tuklasin ang daan. Bagamat sila ang unang kukuha ng item, mas ligtas ito. Ang pagpasok sa ganitong uri ng lugar, hindi tungkol sa kung sino ang mas mabilis na maglakad, ngunit kung sino ang mas malakas at kung sino ang maaaring makalabas ng buhay. Makalipas ang 20 minuto, sa wakas ay na-detox na ang 10,000 flower bloodline. Ang matagumpay na detoxification ay nangangahulugan na si Yezuan ay immune sa lason. Ang kanyang dugo ay ang panlunas. Sige, hindi ako natatakot sa makamandag na fog na ito ngayon. Napaisip si Yezuan at pagkatapos ay nagsimulang maglakad pababa. Sa panahong ito, nakarinig din siya ng maraming galaw, malaki man o maliit, na nagmumula sa ibaba. Tila nagsimulang lumaban ang mga kapangyarihang iyon. Iniisip ko kung sino ang makakatagal hanggang sa huli. Habang naglalakad si Yezuan, nakatagpo din siya ng maraming kayamanan ng langit at lupa. Gayunpaman, ang mga kayamanang ito ng langit at lupa ay lahat ay lason. Ang ilang mga nakal-alasong bagay ay lubhang nakakalason kapag nilamon, at ang ilan ay nalalason kapag hinawakan. Para maging ligtas, hindi sila pinili ni Yezuan. Sa bagay, nasa high level lang ang support bloodline niya. Naglakad siya ng halos 50 metro at nakarating sa isang malaking open space na halos kasing laki ng basketball court. Gayunpaman, pagdating niya, sunod-sunod na nagmamadaling yabag ang pumasok sa kanyang tenga. Nanggaling ito sa isa pang daanan. 8 tao. Sumimangot si Yezuan at nagtago sa isang sulok. Ang antas na ito ay napuno ng nakal-alasong fog. Ang mga kayamanan ng langit at lupa ay may madilim ding uri, kaya medyo madilim. Nagkataon, maaari niyang gamitin ang Shadow Leopard Bloodline para magtago. Ta-ta-ta, mabilis na papalapit ang tunog ng mga yabag. Maya-maya, may lumabas na figure mula sa isa pang daanan. Ito ay isang babae. Pagkatapos, lumabas ang isa pang 7 tao. Miss Exie, tumigil ka sa pagtakbo. Isang malalim na boses ang narinig. Ang lalaking kalbo ang pinuno ng 7 tao. Sa pagkakataong ito, biglang huminto at lumingon ang babaeng nasa harapan. Pagkatapos, isang mahinang boses ng babae ang narinig, "Ano ang gusto mo?"
Miss Exe, ang tanong mo ay, napatay na namin ang mga miyembro ng pamilya mo ni Exe. Kung matagumpay kang makatakas, siguradong mahihirapan ka sa amin. Kaya, mapapatahimik ka na lang namin magpakailanman. Muling narinig ang boses ng kalbo. Wala kang laban sa akin. Malamig na sabi ng babae. Napangiti ang kalbong lalaki at umiling, Miss Exe, hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon. Kahit na kaming 7 ay nagtutulungan, hindi kami makakapareha sa iyo. Gayunpaman, maaari ka naming pigilan sa pag-inom ng antidote. Hanggat ikaw ay nalasan, ang iyong lakas sa pakikipaglaban ay lubos na mababawasan. Kung gayon, magiging madali para sa amin na patayin ka. Panipi, kung gayon, maaari mong subukan. Sabi ng babae sa mahinang boses. Bigla siyang naglabas ng antidote mula sa kanyang interspatial ring at ilalagay na sana ito sa kanyang bibig. Gayunpaman, sa sandaling ito, higit sa 10 pag-atake ang biglang lumitaw, na pinipilit siyang ihinto ang kanyang mga paggalaw. Niwala siyang panahon para uminom ng antidote. Kitang-kita kung gaano kabanggas ang pag-atake ng 7 tao. Sa isang iglap, nag-aaway ang babae at ang 7 tao. Samantala, nasaksihan ni Yezuan, na nagtatago sa sulok, ang labanang ito. She looks about 20 years old, but she actually have 40 dragons of power. Mukhang isa siyang disipulo ng ilang malaking paksayon. Nakita ni Yezuan ang kaharian ng babae sa isang sulyap. Para sa iba pang 7 tao, ang kanilang lakas ay nasa pagitan ng 36 at 38 dragon. Bagamat hindi kasing taas ng kanilang kaharian ang babae, sila ay napaka-experience. Bukod dito, mayroon silang kalamangan sa mga numero, kaya't ang babae ay hindi man lang makalaban. Napaatras ang babae habang lumalaban. Gusto niya talagang uminom ng antidote, ngunit dahil sa mga paghihigpit ng mga taong ito, hindi niya ito magawa. Siya ay labis na nanghihinayang. Bakit hindi siya kumuha ng isa noong siya ay tumatakas? Ngayon lang niya naalala, masyado pa siyang walang karanasan. Naglaban ang 2 panig, at ang liwanag mula sa kanilang mga espada ang nagpapaliwanag sa buong kuweba. Sa kabutihang palad, nasa sulok si Yezuan, kung hindi ay nalantad siya. Sa sandaling ito, biglang tumaas ang dugo ng babae at si Chi, at hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang bibig ng dugo. Ang kapintasan na ito ay nahuli ng 7 tao, at agad silang sumalakay ng buong lakas. Bang! Ang babae ay medyo mabagal sa pagharang, at ang isang sinag ng espada ay tumusok sa kanyang balikat, na nagpalipad sa kanya. Tila nalasan siya, Miss Exe, sumuko ka na. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Dahan-daang naglakad pasulong ang kalbong lalaki. Malamig na ngumuso ang babae. Mabilis niyang inisip sa kanyang isipan kung may paraan pa ba. Habang siya ay nag-iisip, ang kalbong lalaki ay biglang sumalakay, at isang napakatalim na hiwa ang tumama patungo sa babae. Bang! Madali itong hinarang ng babae. Miss Exe, hindi ka pa rin ba sumusuko? Fine, let's attack together and kill her. Utos ng kalbo. Kabanata 374. Pamilya Exe. Bang! 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 Bagamat nalasan ang babae, nakakapit pa rin siya sandali. Gayunpaman, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Makakapit siya saglit, ngunit mabilis na pumasok ang lason sa kanyang katawan. Hanggang kailan siya makakatagal? Bang! 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 Patuloy na hamarang at umatras ang babae. Nakita niya na may daanan patungo sa tuktok. Hanggat nakakarating siya sa tuktok, maaaring makaligtas siya. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay nagpabilis ng pagsalakay ng lason sa kanyang katawan. Hindi napigilan ng babae ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Dumudugo na ang kanyang tenga, at ang kanyang balat ay nagiging purplish black. She can't hold on long. Attack with all your might. Sigaw ng kalbo. Bang! 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 Malakas na ingay ang umalangaw sa kuweba. Buti na lang at may formation na sumusuporta sa kuweba. Kung hindi, baka bumagsak talaga. Ang mga shockwaves mula sa banggaan ng tunay na enerhiya ay nagpapaliwanag sa paligid. Alam ng kalbo at ng iba pa na sinusubukan niyang tumakas, kaya hinabol nila siya sa ibang lugar. Sa mga sandaling ito, halos mapilitan ng babae sa isang sulok. Siya ay nasa dulo ng kanyang lubad. Sa ilang segundo pa, baka hindi na siya makatayo ng maayos.
Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga shockwaves mula sa banggaan ng tunay na enerhiya ay nagpapaliwanag sa sulok. Naningkit ang mga mata ng kalbo, at nanginginig ang buong katawan. Nakita niyang may nakatayo talaga sa sulok. Takot na takot siya kaya nagka-goosebump siya. May nakatayo talaga sa sulok na may malamig na ekspresyon na parang multo, at hindi niya ito napansin. Ayan, may tao. Napansin din ito ng isa sa mga nasa likod ng kalbong lalaki. Ano? Natigilan ang 5 tao. Ang isa sa kanila ay nagwalas ng sinag ng sword light patungo sa sulok. Bang! Ang sinag ng liwanag ng espada ay natalo. Kaagad pagkatapos, si Yezuan, na matagal nang nagtatago, ay lumabas mula sa sulok. Ang 7 tao ay tumigil sa pag-atake at tumingin kay Yezuan ng may pagtataka. Ang sulok na ito ay hindi konektado sa anumang daanan. Sa madaling salita, matagal nang nagtatago si Yezuan dito. Langit, may isang taong nagtatago sa sulok, at hindi nila ito napansin. Isa bang multo ang taong ito? Nagkaroon ng goosebumps ang 7 tao sa buong katawan. Biglaan, shoo! Ilang sinag ng malamig na liwanag ang tumama mula sa sulok. Ang bilis lampas sa reaction time nila. Rip, rip, rip. Ilang malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Pagkatapos, nakita ng kalbong lalaki ang mga ulo ng kanyang mga kapatid na bumagsak sa lupa. Sa isang kisap mata, 4 na tao ang namatay. Hindi maganda. Nang marinig ng kalbo ang mga tunog ng pagsipol, dali-dali niyang itinaas ang kanyang kamay para hamarang. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay dahil sa kanyang harapan, talagang mayroong isang figure na napakalapit. Hiss! Isa pang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Ibinaba ng kalbo ang kanyang ulo at nalaman na may mahabang espada na tumagos sa kanyang dibdib. Natusok na ang kanyang puso. Sa kanyang pagbagsak, nakita niya ang ulo ng kanyang huling 2 kapatid na dahan-daang bumagsak sa lupa. Flop! 7 tao, 7 bangkay. Sinamantala ni Yezuan ang madilim na kapaligiran para pumatay ng 7 tao nang walang kahirap-hirap. Gayunpaman, pagkaraang bumagsak ang 7 bangkay sa lupa, may narinig na tunog mula sa likuran ni Yezuan. Nagulat siya at nakita niyang bumagsak din ang babae. Masyado bang malalim ang lason? Bulong ni Yezuan. Lumapit siya at kinuha ang kanyang interspecial ring at armas. Ngayon, mayroon siyang 2 pagpipilian. Isa, panuulin ang babae na nagiging isang pool ng dugo. 2, iligtas mo siya. Matapos mag-isip ng ilang sandali, naramdaman pa rin ni Yezuan na dapat niyang iligtas siya. Ito ay dahil nakita niya ang babae na nakalulugod sa mata. Mayroon din siyang walang katulad na hitsura. Ayaw niyang mamatay ang ganoong kagandahan. Forget it. I'll be the good guy this time. Pinutol ni Yezuan ang kanyang pulso. Sa isang iglap, bumulwak ang dugo. Tumulo ang dugo niya sa bibig ng babae. Ngayon, immune na siya sa nakalalasong fog. Ang kanyang dugo ay ang pinakamahusay na panlunas. Makalipas ang 1 segundo, nanambalik ang kanyang pulso. Kasabay nito ang panginginig ng mga mata ng babae. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang lason sa iyong katawan ay pansamantalang naalis. Sundin mo ang landas na ito at ang iyong buhay ay hindi malalagay sa panganib. Lumingon si Yezuan at ipinakita sa babae ang kanyang gwapong likod. Dahan-dahan siyang naglakad para kunin ang 7 bangkay at mga gamit nito. Aking interspecial ring. Nang magising ang babae, nakita niyang wala na ang 2 interspecial ring sa kanyang kaliwa at kanang kamay. Agad siyang bumulong. I saved your life. It's not too much to ask for reward. You can go now. Sabi ni Yezuan. Nilinis niya ang larangan ng digmaan at umalis. Napakabisa ng kanyang dugo sa pag-detox ng lason. Matapos itong inumin ng babae, sa isang kisap mata ay naalis ang lason sa kanyang katawan. Nakasimangot siyang bumangon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinundan siya nito. Sok-sok, nagpayaman na naman ako. Pagkaalis, tumawa si Yezuan sa kanyang puso. Ding! Ang host ay nakalusot sa 37 Dragons of Power. Sa pagkakataong ito, nag-improve siya ng isa pang 2 Dragons of Power. Gaano kasiya? Ham! Sa sandaling ito, si Yezuan, na gumagala, biglang sumimangot. Tumalikod siya at sumigaw sa madilim na lagusan, bakit mo ako sinusundan? Gaya ng inaasahan, sa sandaling matapos siyang magsalita,
isang figure ang lumabas mula sa mga anino. Kinuha mo ang interspatial ring ko. Ang taong sumunod sa kanya ay, syempre, si Miss Exie, na iniligtas ni Yezuan. Huwag mong sabihin sa akin na iniisip mo na ang iyong interspatial ring ay mas mahalaga kaysa sa iyong buhay. Tumalikod ngayon at bumalik. Hindi pa huli ang lahat. Magiliw na paalala ni Yezuan sa kanya. May isang bagay na napakahalaga sa interspatial ring, sagot ni Miss Exie. Isang bagay na napakahalaga. Ibinaon ni Yezuan ang kanyang malay sa devouring space at ibinuhos ang mga walang kwentang bagay pabalik sa interspatial ring ng babae. Sabi niya, nakuha ko na lahat ng mahahalagang bagay. Ibabalik ko ito sa iyo. May panlunas at sandata sa loob. Matapos ihagis ang interspatial ring sa babae ay umalis na ulit siya. Kinuha ng babae ang interspatial ring. Nabigla siya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpasya siyang sundan siya muli. Ibinalik ko na sa iyo ang mga gamit. Bakit mo pa ako sinusundan? Sa tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Naramdaman ni Yezuan na sinusundan na naman siya ng taong nasa likuran niya. Agad siyang tumalikod at sumigaw ng galit. Huminto muli ang babae. Pagkatapos, sinabi niya, nahiwalay ako sa aking pamilya. Kung hiwalay na kayo, bumalik ka at maghintay, malamig na sagot ni Yezuan. Hindi, nasa akin lahat ng antidotes nila. Kung wala sila, hindi sila makakapitan ng matagal. Kung aakayin mo ako sa kanila, bibigyan kita ng gantimpala, umiling ang babae. Hindi ka ba nila hahanapin kapag naubusan na sila ng antidotes? Tsaka hindi ka patay. Hindi ba pwedeng ikaw na mismo ang maghanap sa kanila? Tanong ulit ni Yezuan. Walang maraming kayamanan sa makamandag na ulap. Kung babalik ako, mag-aaksaya ako ng maraming oras. Kailangan kong bumaba agad sa ikatlong palapag para makipagkumpetensya sa ibang paksayon para sa rainbow fruit. Sandaling nag-alinlangan ang babae bago sumagot. Ang ikatlong palapag, ang rainbow fruit. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata nang marinig niya ito. Kabanata 375. Sneak Attack. Maaari kitang tulungang mahanap ang mga ito, ngunit ang presyo ay hindi magiging mababa. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ilan ang gusto mo? Tanong ng babae. Gusto ko ng mga sagradong bangkay ng hayop, 100 sagradong bangkay ng hayop na may 50 dragon power. Siyempre, mas mataas ang kaharian, mas maliit ang halaga. Direktang sinabi ni Yezuan ang presyo. Mga bangkay ng sagradong hayop. Mahirap para sa babae ang kahilingang ito, ngunit nabigla rin ito. Bakit gusto niya ng mga sagradong bangkay ng hayop? 100 sagradong bangkay ng hayop na may 50 dragon power, marahil walang sinuman ang mayroon nito, ngunit maaaring may mga bangkay na may 50 dragon power pataas. Ang tatay ko ay may mga 50 bangkay ng dragon, ano ang gusto mo sa kanila? Curious na tanong ng babae. Basta meron ka, ayos lang. Kung bakit ko sila gusto, hindi ko na kailangang sabihin sa iyo. Bilang karagdagan, mayroon akong isa pang kondisyon. Sabihin mo sa akin kung ano ang nasa ikatlong palapag. Malamig na sabi ni Yezuan. Huminto ang babae, pagkatapos ay nagsabi, walang. Masama kong sabihin sa iyo. Matagal bago kami dumating, nakatanggap kami ng balita na ang Rainbow Treasure Tree ay nasa ikatlong palapag ng plantasyong ito. At saka, maraming panganib sa daan. Kahit na ang mga eksperto na may 50 dragon power ay maaaring mahulog. Dahil alam mo, bakit hindi ka maghanda ng mas maraming antidotes? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Hindi sinabi sa amin ng misteryosong iyon na ang ikalawang palapag ay isang makamandag na fog. Sagot ng babae. Kaya ginagamit niya ang mga taong ito para buksan ang daan at pahiniin ang ating lakas. Nadurog ang puso ni Yezuan. Parang walang magandang intensyon ng misteryosong nakaputi. Bukod dito, kahit na ang mga eksperto na may 50 dragon power ay maaaring mahulog. Ito ay hindi isang normal na antas ng panganib. Gayunpaman, kung mas mapanganib ang lugar, mas malaki ang mga gantimpala. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon ng mga eksperto ng paglalakbay na ito. Nagpatuloy si Yezuan. Ako ay anak ni Exie Hai ng Exie family, si Exie Yu. Ang Exie family ko ay may 3 eksperto na may 50 dragon power. Bilang karagdagan, mayroong 3 sekta na may 50 eksperto sa kapangyarihan ng dragon, na nagdaragdag ng hanggang 9 na tao, sagot ng babae.
3 tao, pagdaragdag ng hanggang 9 na tao, iyon ay 12 eksperto na may 50 dragon power. Talagang kakaiba ang paglalakbay na ito. Ang iyong Exi family ay kaya talagang makipaglaban sa mga sekta. Gulat na sabi ni Yezuan. Tama, ang Exi clan ko ang pinakamakapangyarihang clan sa lugar na ito. Parehas tayo sa 3 pang major sects. Tumango si XCU. Kung ganun, paano ka nahiwalay sa iba? May ibang nagtanong. Sumagot si XCU, pagbaba namin, nakilala namin ang Firestorm Way ng 3 dakilang sekta. Nang marinig ito, naunawaan din ni Yezuan na ito ay resulta ng away ng 2 paksayon. Sige, I can escort you. Kung mahahanap man natin o hindi ang pamilya Exi, depende yan sa swerte. Kung nahanap mo talaga, sana hindi mo ako talikuran. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap na may layuning pumatay. Bagamat nailigtas niya si XCU, hindi ibig sabihin na hindi siya papatay ng babae. Ang dahilan kung bakit ginawa niya ang deal na ito kay XCU ay dahil minsan lang niya magagamit ang Beast King's Rampage. Sa pagkakataong ito, kakailanganin niya ang 100 bangkay ng banal na hayop na may 40 lakas ng dragon. Sa susunod, maaaring kailanganin niya ang 50 dragon strength, kaya kailangan niyang maging handa ng maaga. Kung magtagumpay siya, magagamit niya ang Beast King's Rampage ng 2 beses sa operasyong ito. Napakahalaga nito. Ang dahilan kung bakit natagpuan ni XCU si Yezuan ay dahil nakilala niya ang mga eksperto ng Firestorm Way at nakipaglaban sa kanila. Pagkatapos noon, nakasalubong niya ang 7 tao. Puno ng mga sugat ang kanyang katawan, at wala siyang masyadong chi sa kanyang katawan, kaya gusto niyang maghanap ng bodyguard, kung sakali. Kahit na hindi niya kilala si Yezuan, iniligtas niya ang kanyang buhay. Hindi niya ito sinamantala noong siya ay nasa panganib, kaya natagpuan niya si Yezuan. Matapos magkasundo ang dalawa, mabilis silang kumilos para hanapin ang kinaroroonan ng pamilya Exi. Yung binigay mo kanina, dugo mo ba yon? Habang naghahanap, hindi maiwasang magtanong ni XCU. Tama, immune na ako sa lason. Walang epekto sa akin ang makamandag na fog na ito. Casual na sagot ni Yezuan. Biglang napagtanto ni XCU kung bakit hindi umiinom si Yezuan ng kahit isang antidote sa daan. Kaya ito ang naging dahilan. Ang ikalawang palapag ng kuweba ay napuno ng nakal-alasong fog. Kung ang isa ay walang sapat na mataas na antas ng antidotes, malamang na mamatay sila dito. Bukod dito, habang lumalalim sila, mas mapanganib ito. Sa ngayon, nakakita na si Yezuan ng maraming makamandag na nilalang, tulad ng mga makamandag na alakdan, mga makamandag na alupihan, at mga makamandag na ahas. Lahat sila ay nagtatago sa madilim na sulok, naghihintay ng pagkakataong atakihin ang mga martial artist na dumaan. Kung papayag ang bumaba si XCU ng mag-isa, malamang na mamatay siya sa kalagitnaan. Gayunpaman, may kakayahan si Yezuan na makadama ng mga bagay. Hanggat ito ay isang buhay na bagay, nararamdaman niya ito kahit na ito ay hindi gumagalaw. Pagkatapos ng lahat, bilang karagdagan sa Supersonic Bat Bloodline, mayroon din siyang Beast King Bloodline. Sa kabutihang palad, ang lakas ng mga makamandag na nilalang na ito ay hindi masama. Lahat sila ay higit sa 30 dragon. Ang kanilang Saint Beast Souls ay isang malaking halaga ng karanasan para kay Yezuan. Sa kasamaang palad, hindi siya nang ahas na subukan ang mga makamandag na halaman sa daan, kaya't dumaan lamang siya ng nagmamadali. Dinala ni Yezuan si XCU at naglakad pababa. Matapos ang halos 2,000 metro, sa wakas ay nakarinig sila ng bakas ng paggalaw. Bagamat maraming tunog ng labanan noon, napakalayo nila. This time, malapit na. Maghintay. Biglang tinawag ni XCU si Yezuan mula sa likuran. Anong problema? Nagtataka na tanong ni Yezuan. Ito ay hindi mga tao mula sa aking pamilya Exi. Sila ay mula sa pamilyang Yang sa ilalim ng Firestorm Way, paliwanag ni XCU. Oh, medyo nagulat si Yezuan, ngunit wala siyang planong magpatuloy. Lumingon siya at nagtanong, gaano katatag ang pamilya Yang? Ang pinuno ay may 42 dragon strength. Ang natitira ay nasa pagitan ng 38 at 40 dragons, sagot ni XCU. Pero noong bumaba kami, iisa lang ang daan, hinaramgan nila. Gusto mo bang hintayin silang umalis? O, sinubukan ni Yezuan na magtanong. Nag-alinlangan si XCU.
Nahulaan niya na bumaba na ang grupo ng pamilya Xe. Kung hindi sila magmadali, malalagay sa panganib ang buhay ng pamilya Xe. Kung tutulungan mo akong pigilan ng eksperto na may 42 dragon strength, kaya kung asikasuhin ang iba pa. Siyempre, kung gusto mong maghintay, pwede. Fang Sheng, ang iyong pamilyang Xe ay maaaring makatagpo ng iba sa daan. Pagdating ng panahon, hindi ka magkukulang ng antidotes. Nagpasya si Ye Zuan na ipaubaya kay Xiu ang pagpili. Confident ka ba? Mahinang tanong ni Xiu. May kabuuang 8 tao sa ibaba. Kung ito ay isang palihim na pag-atake, kakailanganin ko lamang ng 3 segundo para pangalagaan ang 7 iba pa, mabagal na sabi ni Ye Zuan. Bagamat mayroon lamang siyang 37 dragon strength, kung hindi niya bibilanggan ang kanyang mga diskarte sa paggalaw, maaari siyang makipagkompetensya sa isang 45 dragon strength expert sa bilis. Kung ginamit niya ang Beast King Rampage, maaari pa niyang labanan ang isang 55 dragon strength expert. Kung gayon tutulungan kitang pigilan ang pinuno. Tumango si Xiu, then follow behind me. Don't make a sound. I'll sneak attack first, sabi ni Ye Zuan habang patuloy siyang lumalalim. Ilang dosenang metro lang ang layo nila sa grupo ng pamilya Yang. Hanggat sila ay maingat, maaari silang magtagumpay sa isang palihim na pag-atake. Kabanata 376. Pananambang. Patriarch, mukhang mas delikado ang daan. Tuloy ba talaga tayo? Kalokohan, nawalan tayo ng ilang eksperto, paano tayo susuko sa kalahati? Kung makakakuha tayo ng 7 kulay na prutas, magagawa ng ating Yang family na duminahin ang 4 na mahusay na puwersa at maging pinuno ng rehiyong ito. Panipi, gayunpaman, wala tayong sapat na detoxification pills, at mas malakas pa ang nakal-alasong fog sa unahan. Natatakot ako na hindi tatagal ang detoxification pills hanggang sa makita natin ang rainbow fruit. Kung mas malaki ang panganib, mas malaki ang gantimpala. Kung natatakot ka sa kamatayan, umakyat ka. Sa isang malawak na bukas na espasyo, ang 8 miyembro ng pamilya Yang ay nakaupo sa isang sulok upang magpahinga at magpagaling. Gayunpaman, ang hindi nila napansin ay tahimik na lumapit sa kanila ang 8 matutulis na talam. Ang 8 matutulis na talam ay mabagal na gumagalaw, hindi gumagawa ng kahit kititing na tunog. Nang malapit na sila sa Yang family team, bigla silang sumabog. Mag-ingat ka, ang patriarch ng pamilya Yang ay sumigaw, ngunit siya ay isang hakbang na huli na. 4 na ulo ang lumipad sa hangin, kabilang ang isang eksperto na may 40 dragon power. Ginamit ni Ye Zuan ang kanyang makapangyarihang pandama upang kontrolin ang 8 talam upang maglunsad ng isang palihim na pag-atake. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kadali ang mga bagay. Ang kanyang iba't ibang pamamaraan ay masasabing perpekto. Pumunta ka. Pagkatapos ng matagumpay na sneak attack, malamig na sumigaw si Ye Zuan. Pagkatapos, siya at si Xiu ay nagmamadaling lumabas ng tunnel at inatake ang natitirang 4 na tao. Ang patriarch ng pamilya Yang ay naglaslas ng isang slash, ngunit madali itong natalo ni Xiu. Gayunpaman, naintindihan din niya kung sino ang bagong dating. Xiu, ikaw ba? Napasigaw ang Yang family patriarch sa gulat. Hindi nag-aksaya ng mga salita si Xiu at direktang sinisingil. Bagamat may pagkakaiba ang 2 dragon, si Xiu ay nagmula sa isa sa 4 na pangunahing kapangyarihan, ang pamilyang Xe. Hindi dapat maging problema para sa kanya na pigilan ang eksperto na may 42 dragons. Para sa natitirang 3, sila ay may iwan kay Ye Zuan. Si Ye Zuan ay bumaril pasulong na parang arrow, na kinokontrol ang 8 matutulis na talam para umatake habang may hawak na heaven artifact para umatake ng baliw. Isang segundo lang ay napatay niya ang natitirang 3 tao. Pagkatapos, lahat ng 7 interspatial ring ay nahulog sa kanyang mga kamay. Ding! Nakalusot ang host sa 38 dragons power. Matapos marinig ang notification ng system, ang fighting spirit ni Ye Zuan ay tumaas. Tumalikod siya at sumugod patungo sa puno ng pamilya Yang. Damn it! Huwag mo nang isipin ang pag-alis sa lugar na ito ng buhay. Ang patriarch ng pamilya Yang ay nataranta at nagalit. Biglang bumulwak ang isang malakas na true chi mula sa kanyang katawan. Sinusunog ang iyong true chi. Natigilan si Xiu. Ang pagsunog ng true chi ay isang pangkaraniwang martial art.
Ito ay upang pansamantalang dagdagan ang lakas ng isang tao sa halaga ng kanyang kaharian. Para naman sa nasunog na truth sheet, kakailanganin itong linangin muli. Kung hindi siya mag-iingat, maaari siyang mawala ng 5 o kahit 10 dragon ng lakas. Ang Yang family patriarch ay pilit na pinataas ang kanyang lakas mula 42 dragons hanggang 45 dragons, na lubhang nagpapataas ng kanyang lakas. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Si XCU ay may 40 dragon strength. Pagharap sa 45 dragons, wala siyang magagawa. Gayunpaman, si Yezuan ay nakalusot na sa 38 dragon, at sa tulong ng mahiwagang 8 talam, kaya niyang labanan ang kanyang kalaban kahit na hindi niya ginamit ang Beast King Rampage. Umalis ka na, haharapin ko siya. Paalala ni Yezuan at buong lakas niyang inatake. 38 dragons laban sa 45 dragons. Kahit sa labas ng mundo, bihira lang makakita ng ganitong eksena, dahil sa normal na pangyayari, ang una ay agad napapatayin. Ngunit ngayon, nakita ito ni XCU. So strong, challenging 7 dragons. Sino siya? Hindi maiwasan ni XCU na maging interesado sa pagkakakilanlan ni Yezuan. Khlang, khlang, khlang. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga sandata sa pagitan ng mga pader na bato. Nasa isang kamay ni Yezuan, ang 8 Baron Wind Killing Array at ang Heavenly Wind Sword Technique sa kabilang banda. Siya ay pantay na naitugma sa patriarch ng pamilya Yang. Gayunpaman, ang bilis ng paglaki ni Yezuan ay lampas sa inaasahan ng 2 taong naroroon. Ding, tumaas ang proficiency ng Heaven Crippling Body Technique. Ang kasalukuyang proficiency ay 70%. Bagamat ang Heaven Crippling Body Technique ay hindi katulad ng Heavenly Wind Sword Technique, na may pangunawa sa bloodline ng Sword Saint, hindi masama ang kakayahan ni Yezuan, at ang bilis ng kanyang cultivation ay hindi pangkaraniwan. Ang kanyang bilis ay tumaas, na nagdulot ng malaking presyon sa patriarch ng pamilya Yang. Paanong mabilis ang batang ito? Imposible ito. Ang patriarch ng pamilya Yang ay nagpawis ng malamig. Sa sandaling ito, gumagawa siya ng desisyon sa kanyang puso. Nag-iisip siya habang hinarap niya ang mga pag-atake ni Yezuan. Sa wakas, nakagawa siya ng desisyon. Takbo. Kahit na masunog ang kanyang vital energy, wala siyang magawa kay Yezuan. Ngayon, dehado siya. Kung nagpatuloy sila sa pag-aaway, siya ang mamamatay. Sa makatuwid, maaari lamang siyang tumakbo. Naunawaan ni Yezuan ang intensyon ng patriarch ng pamilya Yang. Agad niyang nakontrol ang 8 matutulis na talim upang matatak ang landas ng pag-urong ng patriarch. 8 Baron Wind Killing Array, unang layer. Ngayon pa lang ay ginamit na sa pagsaksak ang 8 matalim na talim na mas mabilis. Upang masil ang landas ng pag-urong ng patriarch, mas mabuting gamitin ang unang layer. Ang patriarch ng pamilya Yang ay matagal nang nasusunog ang kanyang vital energy. Ngayon na hindi na siya maaaring umatras, maaari lamang niyang ipagpatuloy ang pagharang sa mga pag-atake ni Yezuan. Kalahating minuto pagkatapos nilang magpalitan ng suntok, isang hindi inaasahang pangyayari ang naging dahilan ng pagkahulog ng patriarch ng pamilya Yang sa isang hindi na mababawi na sitwasyon. Isa sa mga wyvern niya ay biglang nawala. 44 na dragon ng lakas. Haha, tapos ka na. Bumaril pa sulong si Yezuan at pinalakas ang kanyang pag-atake. Malungkot ang mukha ng patriarch ng pamilya Yang. Sa 45 dragons of strength, halos hindi niya maharangan ang dalawahang pag-atake ni Yezuan. Ngayong nahulog na siya sa 44 na dragons of strength, hindi na siya malayo sa kamatayan. Makalipas ang 3 segundo, sa wakas ay hindi na siya nakablock pa. Isang matalim na talim ang tumama sa kanyang hita. Ang sugat ay napakalalim na ang kanyang buto ay makikita, na lubhang nabawasan ang kanyang bilis. Sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito, hindi nag-atubili na pumatay si Yezuan. RIP. Isang malutong na tunog ang pumasok sa tainga ni XCU. Kaagad pagkatapos, nakita niya ang isang ulo na lumipad sa hangin. Ito ay ang patriarch ng pamilya Yang. Flop. Bumagsak ang ulo sa lupa at gamulong sa isang sulok. Namatay na siya sa wakas. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Ang paghamon ng 7 dragon ay tila limitasyon niya. Kung talagang nakatagpo siya ng isang eksperto na may 45 dragon ng lakas, malamang na kailangan niyang maglagay ng maraming pagsisikap.
Lumapit si Yezuan at iniligpit ang mga gamit ng patriarch ng pamilya Yang. Bilang patriarch ng pamilya Yang, natural na may magagandang bagay sa kanyang universe ring. Bukod dito, sa pagkakataong ito, nakolekta ng pangkat ng pamilya Yang ang lahat ng likas na kayamanan at iniwan ang mga ito sa kanya. Sa ganitong paraan, nakinabang si Yezuan mula rito. Ding, ang host ay nakalusot sa 39 na Dragons of Strength. Muling nakalusot si Yezuan. Ikaw, nagulat na sabi ni Xiu nang makita niyang si Yezuan ay biglang nagkaroon ng isa pang wyvern. Wala ka bang nakitang samiputsa? Gitna ng labanan. Casual na sagot ni Yezuan. Hindi nakaimik si Xiu. Siya ay talagang hindi kailanman nakakita ng isang henyo na pumasok sa gitna ng isang matinding labanan. Sige, kung makakarating ang mga taong ito sa ikatlong palapag, dapat nakarating na rin ang iyong Exi family at ang tatlong pangunahing sekta. Ituloy na natin ang ating paglalakbay. Hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan at direktang pumili ng daanan para makapasok. Kabanata 377. Rendezvous. Sa bilis na ito, makakapag-stay lang si Xiu sa ikatlong antas sa loob ng ilang oras. Mayroong higit sa 10 tao sa pamilya Exi. Kung wala silang sapat na antidotes, malaki ang posibilidad na lahat sila ay mabubura. Hindi mapigilan ni Xiu na mapabilis ang kanyang mga hakbang nang maisip niya ito. Sa pagkakataong ito, wala silang nasagasaan maliban sa mga makamandag na nilalang. Hindi nagtagal ay umabot sila sa lalim na 2,500 metro. Masyadong malaki ang plantasyon ng Precious Tree Sect. Mula sa 1,000 hanggang 2,500 metro sa ilalim ng lupa, ang mga likas na kayamanan ay makikita sa lahat ng dako. Bilang karagdagan, hindi alam ni Yezuan kung gaano kalaki ang underground maze. Maraming sanggang daan ang mga daanan, at madaling mawala sa loob. Sa kabutihang palad, madaling mahanap ang daan pababa, kaya hindi naligaw si Yezuan dito. Hindi nakakagulat na ang Precious Tree Sect ay nawasak. Kahit nawala ang Rainbow Treasure Tree, ang mga likas na kayamanan na itinanim sa Precious Tree Sect ay sapat na para mabaliw ang isang paksayon. Nang si Yezuan at Xiu ay 3,000 metro sa ibaba, sa wakas ay narinig nila ang mga tunog ng pag-uusap ng tao. Binilisan nila ang kanilang mga hakbang at lumabas ng lagusan. Ang ikatlong antas ay napakalaki, na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Kasabay nito, ang lupa dito ay hindi dumi, ngunit isang landas na gawa sa hindi mabilang na mga baging. Sa sandaling ito, mayroon ng mahigit 100 tao ang nagtipon doon. Maganda pa rin ang line of sight sa ikatlong antas, at agad na nakita ni Xiu ang kanyang grupo ng pamilya Exi. Ama, tumakbo si Xiu, mahigpit na sumunod si Yezuan sa likuran. Nang marinig niya ang boses ni Xiu, napalingon din si Exihai dahil sa gulat, Yuir, buti naman at okay ka. Pare, narito ang mga antidote. Nagmamadaling inilabas ni Xiu ang mga antidote. Manang, medyo marami na tayo sa daan, kaya walang pagmamadali. Tumango si Exihai at ipinamahagi ang mga antidote. Pagkatapos lamang noon ay bumagsak ang kanyang tingin kay Yezuan, na sumusunod sa kanya. Ito ay, nagtatakang tanong ni Exihai. Pagkahiwalay namin, nahirapan ako at muntik na akong mawalan ng buhay. Iniligtas niya ako at hiniling ko sa kanya na ihatid ako pababa. Paliwanag ni Xiu, I see. Maraming salamat sa pagligtas sa buhay ko, little brother. Mabilis na ikinuyong ni Exihai ang kanyang mga kamao. Ngumiti si Yezuan at sinabing, Senyor, masyado kang magalang. Kinuha ako ni Miss Exi. Ama, wala ka bang ilang bangkay ng banal na hayop sa iyong interspatial ring? Ibigay mo ito sa kanya. Naalala ni Xiu ang kanyang pangako at sinabi kaagad. Ito, natigilan si Exihai. Kahit na ang bangkay ng banal na hayop ay hindi maihahambing sa kaluluwa ng banal na hayop, ito ay isang bangkay pa rin ng higit sa 50 dragon. Kung ito ay niluto at kinakain, maaari itong tumaas ng husto ng lakas ng isang tao. Maaari nitong lubos na mapataas ang kabuuang lakas ng angkan. Sa oras na ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod ni Exihai ang lumabas at malamig na sumigaw, Brat, hindi ba masyadong malaki ang gana mo? Nagmamadaling paliwanag ni Xiu, pangatlo uncle, bangkay lang ito. Ayaw namin ng kaluluwa ng Holy Beast, at saka, napakaraming likas na kayamanan dito.
Napakaraming likas na kayamanan dito. Ano ang kinalaman nila sa bangkay ng Saint Beast? Malamig na tanong ng medyo may edad na. Ayaw nang magsalita pa ni Exi Hai tungkol sa paksang ito. Direkta niyang iniabot ang isang interspatial ring at sinabing, sige, mas mahalaga ang buhay ni Yor. Little brother, may 3 bangkay ng Holy Beast na may 55 dragons, strength at 6 na Holy Beast corpses na may 51 hanggang 53 dragons, strength. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Excited niyang tinanggap ang interspatial ring at nagpasalamat, salamat, Senior. Sa mga bangkay na ito, maaari niyang gamitin muli ang Beast King's Rampage. Nangangahulugan ito na magagamit niya ito ng 2 beses. Matapos tuparin ang kanyang pangako, lumingon si Exiu sa daan-daang tao sa paligid at sinabing, pare, ano ang ginagawa natin dito? Sinabi ni Zhu Hai, teka, hintayin mong bumalik ang mga pumasok sa Nakal-alasong fog na ito. Lumingon sina Exiu at Yezuan at nakita na ang Nakal-alasong fog na 100 metro sa harap nila ay napakakapal. Napakasiksik na 10 metro lang ang nakikita nila sa harapan nila. Sa oras na ito, sila rin ay nasa makamandag na ulap. Gayunpaman, ang Nakal-alasong fog na 100 metro ang layo ay halatang mas nakakalason. Bukod dito, hindi nila alam kung ano ang nasa makamandag na fog na ito, kaya napakadelikado. Bakit hindi natin iwaksi ang makamandag na fog na ito? Nagtatakang tanong ni Exiu. Umiling si Zhu Hai at sinabing, hindi namin kaya. Sinubukan naming iwaksi ang makamandag na fog na ito noon, ngunit sa susunod na sandali, mas maraming makamandag na fog ang lalabas. Bukod dito, ito ay magiging masiksik at masiksik. Kung patuloy nating iwaksi ito, natatakot ako na wala na tayong lugar na matitigan. Matapos marinig ito, hindi na nagsalita si Exiu at tahimik na naghintay. Para naman kay Yezuan, tumayo din siya sa likuran nila at sabay na tumingin sa paligid. Maliban sa pamilya Exi, naruroon din ang mga tao mula sa iba pang 2 dakilang sekta. Bilang karagdagan, mayroon ding mga mas mababang ranggo na sekta at pamilya. May grupo pa nga ng mga nagkalat na tao. Gayunpaman, ang Firestorm Way, na isa sa 4 na dakilang kapangyarihan tulad ng Exi family, ay wala. Ang lahat ay naghintay ng ilang sandali, ngunit walang lumabas mula sa makamandag na hamog. Damn it, there is really danger in there. Kahit si Exi Yang ay hindi makalabas. Kinagat ni Exi Hai ang kanyang mga ngipin at sinabi, si Exi Yang ang dalubhasa na ipinadala ng pamilya Exi sa Nakal-alasong fog. Mayroon siyang 48 dragon ng lakas, at ang kanyang diskarte sa paggalaw ay Kat-Anji Tangi. Siya ang pinakamalakas na tao sa koponan ng Exi family bukod sa 3 eksperto sa 50 dragons. Kahit si Uncle Exi Yang ay hindi makalabas, nakasimangot si Exiu. Nasanay na siya sa kamatayan. Upang mabuhay sa mundong ito, imposibleng hindi gumawa ng ilang sakripisyo. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tunog ng mga yabag ay biglang nagmula sa Nakal-alasong fog. Pagkatapos, may lumabas na figure. May lumabas. Kaagad, sumugod ang mga pinuno ng iba't ibang dakilang kapangyarihan. Ganoon din ang ginawa ni Exi Hai. Si Exi Yang. Dinilat ni Exi Hai ang kanyang mga mata at tiningnan ang figure na lumabas mula sa Nakal-alasong fog. Ang taong ito ay si Exi Yang ng Exi family. Gayunpaman, wala siyang braso at maging ang kanyang balikat. Dumudugo pa rin ang sugat, at walang nakakaalam kung ano ang nasaktan sa kanya. Exi Yang, okay ka lang. Sumugod si Exi Hai sa tabi ni Exi Yang. Lumapit din ang mga pinuno ng iba't ibang dakilang kapangyarihan, sinusubukang marinig ang ilang balita. Guro, maraming yinwind. Mantises sa Nakal-alasong fog na ito. Mag-ingat. Biglang iniluwa ni Exi Yang ang isang subo ng lilang dugo sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap. Pagkatapos, nahulog siya at namatay. Ang ganitong uri ng balita ay maaari lamang sabihin kay Exi Hai, ngunit alam niyang hindi na siya makakatagal pa, kaya hindi na niya ito masyadong inisip. Exi Yang. Dinilat ni Exi Hai ang kanyang mga mata at nalaman na ang sugat ni Exi Yang ay nagmana at naging itim. Halata namang namatay siya sa lason. Kasabay nito, nang marinig ng mga tao ng iba pang dakilang kapangyarihan ang mga salita ni Exi Yang, nagulat din sila. Yinwind Mantises. Sila ang sagradong hayop na Yinwind Mantises na may 45 dragon ng lakas kapag sila ay nasa hustong gulang.
Panipi, bukod dito, mayroong isang malaking bilang ng mga Yinwind Mantises. Itong Xe family expert na ito ay dapat kayang labanan ang makamandag na fog na ito, ngunit siya ay nalasan hanggang sa mamatay. Ang mga Yinwind Mantises na ito ay tiyak na nag-mutate. May lason sa kanilang mga blades. Nagkatinginan ang mga tao ng iba't ibang dakilang kapangyarihan. Hindi nila inaasahan na ang hindi maarak na nakal-alasong fog na ito ay magiging napakadelikado. Kabanata 378. Pagsanib ng mga kamay. Sa mga pangunahing puwersang naruroon, maliban sa pamilya Xe, tanging ang iba pang dalawang pangunahing sekta ang mayroong 50 eksperto sa kapangyarihan ng dragon. Para sa iba, mayroon lamang silang 40 dragon power expert. Ang isang nasa hustong gulang na Yinwind Mantis ay may 45 dragon power at napakabilis. Sa ganitong uri ng sitwasyon, maaari man lang itong magdulot ng problema para sa isang 50 dragon power expert. Kaya naman, maraming tao ang nag-alinlangan. Iniligpit ni Xe ang bangkay ni Xiang at bumalik sa kampo ng pamilya Xe, at sinabing, hindi muna tayo papasok, maghintay tayo. Teka ano, natural, maghihintay sila sa susunod na eksperto na lalabas at tingnan kung may iba pang panganib. Gayunpaman, sila ay nabigo. Mahigit 10 minuto silang naghintay at wala silang nakitang pangalawang tao na lumabas. Parang namatay silang lahat sa loob. Patriarch, ano ang gagawin natin ngayon? May nagtanong sa team ng pamilya Xe. Nag-alinlangan si Xe. Dapat ba silang pumasok o hindi? Kung pumasok sila, baka mapuksa sila. Kung hindi sila pumasok, sila ay namatay na walang kabuluhan. Kailangang malaman ng isa, upang makarating sa ikatlong layer, ilan sa kanila ang namatay. Siyempre, kung sumuko sila sa Rainbow Fruit at bumalik sa unang layer upang mangolekta ng mga kayamanan, hindi ito isang masamang pagpili. Gayunpaman, hindi maliit na tukso ang pagkain ng Rainbow Fruit na makapagbibigay daan sa isa na makalusot sa 60 dragon power. Pare, anong gagawin natin? Nag-aalalang tumingin si Xe kay Xe. Si Xe ay malalim pa rin ang iniisip. Sa oras na ito, mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang tao na humahantong sa isang koponan sa nakal-alasong fog. Yung grupo ng mga independent cultivator, ang pinakamalakas is only 45 dragon power. Talagang nililigawan nila si kamatayan. Kung may krisis, tiyak na babagsak ang pangkat na ito. Malamig na sabi ng ikatlong tiyuhin ni Xu. Pagkatapos ng grupong ito ng mga independenteng magsasaka, pumasok ang pangalawang grupo. Ang kapangyarihan ng Rainbow Fruit ay talagang hindi maliit. Pagkatapos, ang ikatlong grupo, at ang ikaapat na grupo. Ang huling grupo ay napakatalino, ginamit ang mga unang grupo bilang kumpi ng kanyan at pumasok sa likuran nila. Di nagtagal, 3 grupo na lang ang natitira. Pamilya Xe, Flying Cloud Sect, at White Cloud Gate. Patriarch Xe, Gate Master Bai, ano ang desisyon mo? Tanong ng Gate Master ng Flying Cloud. Sect mula sa malayo. Bakit, Gate Master He, ano ang iyong opinyon? Kinaikit ng White Cloud Gates Gate Master ang kanyang mga mata. Nakangiting sabi ng Gate Master ng Flying Cloud Sect, paano ito? Pansamantalang nagsanib puwersa tayong tatlo para masira ang lugar na ito. Kung makakita tayo ng Rainbow Treasured Tree, hahatiin natin ito ng pantay-pantay, paano pa? Pantay na pamamahagi. Nang marinig ito, hindi naiwasang magtanong ni Xe, Sectmaster He, nakalimutan mo na ba ang misteryosong taong nagbigay sa atin ng Beast Skin Map? Matapos mapaalalahanan ng ganito, nang inig din ang figure ng Sectmaster ng Flying Cloud Sect. Nakalimutan na niya ang tungkol dito. Sinabi sa kanila ng misteryosong lalaking nakaputi ang lokasyon ng plantasyon ng Precious Tree Sect. Paanong hindi sila nakapasok? Mayroon akong pinapansin ang misteryosong taong iyon. Noong mga oras na iyon, maaga rin siyang nag-drill sa lupa, ngunit hindi ko pa nakikita. Hindi kaya nakapasok na siya. Sumimangot ang Sect Master ng Flying Cloud Sect. O di kaya, nasa likod pa natin sila, o nagtatago man lang sa isang lugar para maunahan natin at maalis ang Yinwind Mantises sa loob. Idinagdag ng White Cloud Gate Sect Master. Saglit na nag-isip si Xe at sinabing, ang lakas ng taong iyon ay hindi maarak. Pansamantala, ay classify natin siya bilang isang taong may 50 dragon na lakas. Kung magsanib puwersa tayong tatlo,
dapat ay medyo maingat natin siya. So, pumayag si Patriarch Exi sa alyansa. Tanong ng Sect Master ng Flying Cloud Sect. Umiling si Exi High. Kung ito ay para lamang masira ang antas na ito, ang pagsanib puwersa ay hindi isang problema. Gayunpaman, maaari mo bang garantiya na magkakaroon ng eksaktong 3, 6, o 9 na rainbow fruits? Panipi. Ang tanong na ito ay naguguluhan din sa Sect Master ng Flying Cloud Sect. Ang maalamat na Rainbow Treasured Tree ay napakahimala. Ito ay mamumangga ng isang rainbow fruit tuwing 10 taon, ngunit hindi ito mamumangga sa lahat ng oras. Paano kung may kabuoang 19 na prutas ng bahaghari? Kanino mapupunta ang dagdag? Paano kung mayroong 16 o 20? Paano ito? Magsanib puwersa muna tayo. Kung may natitira pang mga prutas pagkatapos nating hatiin ang 3, magpapabunot tayo. 1 o 2 lang naman. Kung ang Rainbow Treasured Tree ay tunay na nabuhay sa loob ng 1,000 taon, magkakaroon ng kahit ilang dosenang prutas. Ito ay ganap na sapat upang hatiin. Sabi ng White Cloud Gate Sect Master. Sige, tumango ang Flying Cloud Sect Master. Kung mayroong 30 prutas, bawat isa sa kanila ay makakakuha ng 10. Mas mabuting maging mapayapa. Kung lumitaw ang misteryosong taong iyon, makikita natin kung ano ang mangyayari. Idinagdag ng White Cloud Gate Sect Master. Parehong naunawaan ng Flying Cloud Sect Master at Exi High kung ano ang ibig niyang sabihin sa pamamagitan ng pagtingin sa nangyayari. Ang pagkakita kung paano nangyari ang mga bagay ay upang makita ang lakas ng kabilang partido. Kung mahina ang misteryosong tao, papatayin nila siya. Kung siya ay mas malakas kaysa sa kanila, hahatiin nila ang mga bunga sa 4 na panig. Siyempre, kung ang misteryosong tao ay mas malakas kaysa sa kanila, maaari lamang silang mamatay, at pagkatapos ay monopolyo ng misteryosong tao ang rainbow fruits. Matapos magsanib puwersa ang 3 panig, sinimulan nilang talakayin ang mga partikular na bagay, tulad ng kung paano tatayo ang 3 panig at iba pa. Dahil si Exi ang nagdala ng balita, hinayaan ng Flying Cloud Sect at White Cloud Gate si Exi High na pumili ng kanyang posisyon. Hindi nakalayo ang unang team, kaya pinili ni Exi High na mauna. Ang Flying Cloud Sect ay nasa likod sa kaliwa, at ang White Cloud Gate ay nasa likod sa kanan. Ang 3 panig ay sumulong sa isang tatsulok. Sa 9 na ekspertong ito na may 50 dragon power, hindi ito dapat maging problema. Ang mahigit 30 tao na ito ay pinalibutan ng 9 na eksperto sa gitna, at pagkatapos ay pumasok sa makapal na nakalalasong fog. Pagpasok pa lang nila ay limitado na agad ang kanilang paningin. Nakikita lamang nila ang mga bagay sa loob ng 10 metro, kaya maaari lamang silang umasa sa kanilang malakas na pangunawa. Kasama nila si Yezuan. Inakala ng 2 sekta na si Yezuan ay miyembro ng pamilyang Exi, at ang pamilya Exi ay walang oras para pakialaman siya. Nakihalo siya sa 3 koponan at sinundan ng malapitan si Exi-Yu. Bagamat ang kanyang pangitain ay kapareho ng iba, mayroon siyang dugo ng Beast King. Pakiramdam niya ay may ilang nilalang na mabilis na gumagalaw 1,000 metro ang layo. Naglakad ng 100 metro pasulong ang pangkat ng 3 partido. Ang 100 metrong ito ay maaaring matapos sa wala pang kalahating segundo, ngunit tumagal sila ng 3 minuto sa paglalakad. Nakaalerto din ang 9 na eksperto. Bagamat ang kaharian ng Chilling Wind Mantis ay mas mababa kaysa sa kanila, hindi ito ang lupain. Kung sila ay tambangan, kahit na ang mga eksperto na may 50 dragon ay maaaring mamatay. Hindi sila naglakas loob na ikalat ang nakalalasong fog, dahil habang sila ay nagkalat, mas siksik ang nakalalasong fog. Ngayon ay nakikita na nila ang mga bagay 10 metro ang layo. Kung nililigawan nila si kamatayan, baka hindi na nila makita ang mga bagay 3 metro ang layo. Tumigil ka, si Exi High, na naglalakad sa harapan, ay biglang sumigaw, at lahat ng nasa team ay napatigil. Master Exi, ano ang sitwasyon? Tanong ng Master ng Flying Cloud Sect. Nag-iisang lumakad si Exi High ng ilang hakbang pasulong at sumagot, dugo. Sumunod ang pamilya Exi at nalaman nilang puno ng dugo at ilang piraso ng karne ang mga baging sa harap nila. Halatang iniwan ito ng mga taong naglalakad lang sa harapan nila. Kabanata 379. Yin Wind Mantis. Mag-ingat kayong lahat.
Agad na sumigaw ang pinuno ng Flying Cloud Sect. Ang mga bahid ng dugo dito ay dapat iwanan ng mga taong lumakad sa harap nila. Nangangahulugan ito na maaaring mayroong Yinwind Mantis sa paligid. Lumapit si Xi Hai, kinuha ang isang piraso ng damit, at sinabing, ito ay isang piraso ng damit mula sa pamilya Wang. Ang pangungusap na ito ay natakot sa lahat. Ang pamilya Wang, ang kanilang tatlong partidong koponan ang huling nakapasok, at sila ay sumusunod sa likod ng pangalawa sa huling koponan. At ang pangalawa sa huling pangkat na ito ay ang pamilya Wang. Mukhang nakatagpo nila ang Yinwind Mantis. Bago pa matapos ng pinuno ng Flying Cloud Sect ang kanyang mga salita, isang pagsabog ng nagmamadaling yabag ang dumating mula sa gilid. Sa sobrang takot niya ay nagmamadali siyang sumigaw, mag-ingat ka, may umaatake. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, narinig din ng lahat ang putok ng nagmamadaling yabag. Kaagad, ang pinuno ng Flying Cloud Sect ay naglunsad ng pag-atake kasama ang dalawa pang eksperto. Hiss! Sa dalawang mahinang tunog, dalawang higanting madilim na berdeng mantis na kasing taas ng isang tao ang nahulog sa harap ng pinuno ng Flying Cloud Sect. Sa kabutihang palad, ito ay 245 dragon na Yinwind Mantises. Nakahinga ng maluwag ang pinuno ng Flying Cloud Sect. Maingat niyang iniligpit ang mga bangkay. Ang mga Yinwind Mantises na ito ay malayang makakabiyahe sa makamandag na fog. Kami ay mga nabubuhay na target. At saka, ang makamandag na fog na ito ay napakalason. Wala na tayong maraming antidotes. Iminumungkahi ko na bilasan natin. Iminungkahi ng pinuno ng White Cloud Sect. Okay, pumayag ako. Tumango ang pinuno ng Flying Cloud Sect. Naramdaman din ni Xi Hai na hindi na sila makakapagpatagal pa. Kung mas naantala sila, mas mapanganib ito. Tumango rin siya. Sa sandaling iyon, binilisan nila ang kanilang lakad, ngunit hindi sila nang ahas na pumunta ng masyadong mabilis. Sa ganitong paraan, kung may nangyari, maaari silang tumugon sa oras. 10 minuto lamang pagkatapos nilang pumasok sa nakalalasong fog, muling sumalakay si Yinwind Mantises. Gayunpaman, hindi agad sila umatake. Sa halip, dahan-dahan silang lumapit. Ang isang sagradong hayop na may 50 dragon na kapangyarihan ay hindi mas mababa sa katalinuhan ng isang tao. Sinadya nilang gumalaw ng basta-basta, at kahit si Xi Hai at ang iba ay hindi napansin. Gayunpaman, naramdaman nito ni Ye Zuan. May paparating. 1,000 metro lang ang layo sa atin. Si Ye Zuan, nakasama sa Xi family team, ay biglang nagpaalala. Ano? Ang kanyang mga salita ay nagpahinto kay Xi Hai na naglalakad sa unahan. Anak, hinayaan ka naming manatili dito, ngunit hindi ibig sabihin na maaari kang magsalita ng walang kaparirikan. Galit na sabi ng ikatlong tiyuhin ni Xiu. Ang maling impormasyon ay lubhang nakamamatay. Hindi siya pinansin ni Ye Zuan at nagpatuloy, mayroong 6 na Yinwind Mantises. 700 metro lang ang layo nila sa atin. Oo, 600 metro. Ang kanyang mga salita ay nagpalaki sa lahat ng miyembro ng pamilya Xi sa hindi makapaniwala. Kahit si Xi Hai ng 52 Dragons ay hindi ito napansin, kaya paano ito nakita ni Ye Zuan? Totoo kaya ito? Little brother, sigurado ka ba? Hindi nagtanong si Xi Hai kung paano nalaman ni Ye Zuan ang tungkol dito. Gusto lang niyang malaman kung totoo ang balita. Sigurado ako, 400 metro lang ang layo natin. Malapit na yata silang gumawa ng hakbang. Tumango si Ye Zuan. Tinaas ni Xi Hai ang kanyang kilay at gulat na sinabi, mag-ingat, umaatake ang kalaban. Halos mapatalon sa takot ang dalawang team sa likod niya sa sinabi niya. Yinwind Mantises na naman. Nagulat ang mga pinuno ng Flying Cloud Sect at White Cloud Sect. Napataas lang ang kanilang pagbabantay nang mapansin nila ang Yinwind Mantises na biglang lumabas mula sa nakalalasong fog. Ang bilis-bilis. 50 Dragon Yinwind Mantises. Agad namang nagbago ang mga ekspresyon nila. Sa pagkakataong ito, direktang lumitaw ang isang 50 dragon na sagradong hayop. Ito ay talagang mapanganib. Sa isang iglap, lumabas ang 6 na Yinwind Mantises, at lahat sila ay may lakas ng 50 dragon. Sa kabutihang palad, ang 6 na Yinwind Mantises na ito ay pantay na naipamahagi, at bawat isa sa tatlong puwersa ay nakasagupa ng 2 sa kanila.
Si Exihai ng pamilya Exi ay may lakas ng 52 dragon, at ang dalawa pang eksperto ay may lakas din ng 50 dragon. Ang pinuno ng Flying Cloud Sect ay may lakas na 53 dragon, at ang dalawa pa ay may lakas na 51 at 50 dragon. Para sa White Cloud Sect, ang kanilang pinuno ay may lakas na 51 dragon, at ang dalawa pa ay may lakas na 50 dragon. Nakayanan pa rin nila ang 250 dragon na Yin Wind Mantises. Bukod sa siyam na ekspertong ito, ang iba pa sa mga tao ay hindi gumalaw. Ang antas ng labanan na ito ay hindi na isang bagay na maaari nilang panghimasukan. Ang magagawa na lang nila ngayon ay manatiling mapagbantay kung sakaling mas maraming Yin Wind Mantises ang dumating. Ang labanan na ito ay walang kaunting suspense. Maging ito ay ang bilang ng mga tao o ang kaharian, ang panig ng tao ay mas mataas kaysa sa Yin Wind Mantises. Wala pang 10 segundo, lahat ng 6 na Yin Wind Mantises ay napatay. Iniligpit ni Exihai ang mga bangkay ng 2 Yin Wind Mantises at sinabing, ang mga Yin Wind Mantises na ito ay talagang puno ng lason. Kung sila ay pinutol, ang mga ordinaryong detoxification pill ay hindi magagamot sa kanila. Buti na lang at 50 dragon lang ang lakas nila. Panipi, si Exihai ay lubos na nasisiyahan sa 2 kaluluwa ng mga sagradong hayop na may lakas ng 50 dragon. Lumingon siya para tingnan si Yezuan sa team at sinabing, "Little brother, bagamat hindi ko alam kung paano mo sila natagpuan, sa pagkakataong ito ay salamat sa iyo. Ang 2 bangkay ng Yin Wind Mantises na ito ay sa iyo bilang gantimpala." Hindi nakipagtalo si Yezuan at direktang tinanggap ito. Sa oras na ito, ang Flying Cloud Sect at White Cloud Sect ay hinarap din, ngunit hindi nila alam na ito ay kredito ni Yezuan. "Little brother, kung mahahanap mo muli itong Yin Wind Mantises, mangyaring siguraduhing sabihin sa akin sa tamang oras," mataimtim na sabi ni Exihai. Gamit ang ilang mga bangkay ng sagradong hayop bilang kapalit ng ganoong mahalagang impormasyon, natural na sulit ang kalakalang ito. Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil kay Yezuan, ang Yin Wind Mantises ay agad na napatay sa mga tao. Sa panahong iyon, napakabigat sana ng mga nasawi. Ang 6 na Yin Wind Mantises na ito ay unti-unting lumalapit at pagkatapos ay naghahanda na maglunsad ng isang palihim na pag-atake. Kung umatake sila ng buong bilis, natatakot ako na wala akong oras para sabihin sa kanila. Umiling si Yezuan, "It's okay, just do your best. Sayo na lang ang mga bangkay," sabi ni Exihai. "Gagawin ko." Tumango si Yezuan. Bagamat ang kanyang pangangatawan ay 39 na dragon lamang, na may dugong Beast King, mas mabilis niyang nararamdaman ang Yin Wind Mantises kaysa sa iba. Kung mas malakas ang kanyang lakas, mas malakas ang kanyang mga pandama. Gayunpaman, ang Yin Wind Mantises ay napakabilis. Kung lumampas sila sa oras ng kanyang reaksyon, hindi niya maipapaalam kay Exihai. Ang koponan ay nagsimulang sumulong muli. Gayunpaman, bago sila makahakbang ng 2 hakbang, muling tumama ang panganib. Sa pagkakataong ito ay mas mapanganib kaysa sa nakaraang 2 beses, dahil ang Yin Wind Mantises na umatake ay may 55 dragon na lakas. Bagamat 3 lamang sila, ang bilis ng kanilang palihim na pag-atake ay halos lampas sa kasalukuyang oras ng reaksyon ni Yezuan. Maliit, ibinuko pa lang ni Yezuan ang kanyang bibig nang sumalakay ang 3 Yin Wind Mantises. Bukod dito, hindi nila inabala ang 9 na tao at direktang inatake ang koponan. Sa isang iglap, ang koponan ay itinapon ng hindi mabilang na mga putol na paa. Napakabagal pa rin nila. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Hindi niya ito kasalanan. Sa oras na ito, isang 55 dragon na Yin Wind Mantis ang sumalakay sa koponan ng Exi family. 15 tao lamang ang nasa pangkat ng pamilya Exi. Matapos ibukod ang 3 master na sina Exihai, Yezuan, at Exiu, 10 tao na lang ang natitira. Sa isang kisap mata, ang Exi family ay nawalan ng 5 master na may 40 dragon. Kabanata 380, Sagradong Puno ng Buhay. Sa sandaling ito, biglang nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Nakita niya na ang Illwind Mantises ay lumingon sa kanya. Hindi maganda. Nagmamadaling hinugot ni Yezuan ang bawang sword at bumuo ng isang kalasag. Klang! Sa sandaling nabuo ang kalasag, nahulog ang matatalas na scythe ng Illwind Mantises.
Sa kabutihang palad, ang bawang sword ay hindi nasesira, kaya hinarangan nito ang pag-atake. Nag-react din si Exihai at ang dalawa pa at agad na sumugod. Pansamantalang iniiwasan ni Yezuan ang pag-atake. Kahit na ang Sacred Beast ng 55 dragon ay mas malakas kaysa kay Exihai ng 3 dragon, ngunit sa kanilang tatlo na nagtutulungan, kaya pa rin nila itong labanan. Natakot sila na baka may iba pang Illwind Mantises na umatake sa kanila. Nang ang siyam sa kanila ay nakikipaglaban sa 3 Yinwind Mantises, mas maraming Yinwind Mantises ang lumitaw. Sa pagkakataong ito, medyo marami sila. Mayroong higit sa 10 sa kanila. Hindi maganda, may isang malaking grupo ng mga Illwind Mantises na darating. Nagdilim ang mukha ni Yezuan. Sa oras na ito, hindi pa niya nakikita ang Rainbow Treasure Tree. Kung ginamit niya ang Beast King Rampage, sayang ito. Gayunpaman, kung hindi niya ito gagamitin, ang pangkat na ito ay mapapawi. Si Yezuan ay bahagi ng pangkat na ito. Bukod dito, maaaring kailanganin niya ng mas maraming tao mamaya, kaya kinailangan niyang mag-iwan ng ilang tao. Yun lang ang magagawa natin. Beast King Rampage, patayin mo. 39 na dragon ng kapangyarihan ay tumaas ng 30%, kaagad na naging 51 dragon ng kapangyarihan. Bilang karagdagan sa 20% na pagtaas sa bilis ng paggalaw, ang kanyang bilis ay lumampas sa 60 dragon ng kapangyarihan. Ang pinakamalakas na taong naruroon ay mayroon lamang 53 dragon ng kapangyarihan, at ang lakas ni Yezuan ay nalampasan na sila. Sa isang iglap, napatay niya ang kanyang daan palabas. Ang dosenang Illwind Mantises na ito ay mayroon lamang 40 dragon, kaya maaari niyang patayin ang mga ito sa isang segundo. Pinatay niya ang isa, nilamon ang isa, at ang kanyang lakas ay tumaas. Wala pang 3 segundo, nilipol niya ang isang grupo ng Illwind Mantises sa harap niya. Ding, ang host ay nakalusot sa 40 dragon ng kapangyarihan. Ang Beast King Rampage ay may tagal. Sa pagtaas ng level, tataas muli ang Beast King Rampage. Sa oras na ito, mayroon pa ring Yinwind Mantises sa ibang direksyon. Papatayin ko muna yung 355 dragon, at ipaubaya sa kanila ang iba. Habang nag-iisip si Yezuan, naglabas siya ng maskara at nagsuot ng balabal bago nagmamadaling bumalik. Bigla niyang naalala na kung binago niya ang kanyang pagkakakilanlan at ninakaw ang pagpatay, ang kabilang partido ay hindi maglalakas loob na magsalita ng anuman. Tumakbo siya pabalik ng napakabilis, hawak ang isang Heaven Tool sa kanyang kamay, at agad na pinatay ang Yinwind Mantis na kinubkob ng 3 master ng Exi family. Pagkatapos, bigla niya itong nilunok. Ding! Nakalusot ang host sa 42 dragon power. Isang 55 dragon na Sacred Beast Soul ang nagbigay daan kay Yezuan na dagdagan ang kanyang cultivation ng 2 realms. Si Exihai at ang dalawa pa, na kumukubkob sa Yinwind Mantis, ay nagulat nang makita ang kanilang mga kalaban na biglang namatay at nawala. Hindi naman mahina ang pangangatawan nilang tatlo. Halos hindi nila makita ang eksperto na pumatay sa Yinwind Mantis. Sinota, nanlaki ang mga mata ni Exihai. Dapat ay malaman na silang tatlo ay maaari lamang maantala pansamantala. Magtatagal para mapatay ang Yinwind Mantis. Para sa mga lumilipad na dragon na umikot sa paligid ni Yezuan, mayroon talagang kabuoang 55 dragon, na higit sa lahat ng naruroon. Ito kaya ang misteryosong lalaking nakaputi. Matapos patayin ang Yinwind Mantis, hindi tumigil si Yezuan. Agad siyang sumugod palabas at pinatay ang dalawa mula sa Flying Cloud Sect at White Cloud Gate. Ding! Nakalusot ang host sa 45 dragon power. Sa oras na ito, ang epekto ng Beast King Rampage ay katatapos lang. Ang Sect Master ng Flying Cloud Sect at White Cloud Gate ay natigilan din. Saan nanggaling ang ekspertong ito? Napatay niya talaga ang Yinwind Mantis na may 55 dragon power sa isang hit. May Yinwind Mantis pa. Huwag kang pabaya. Itinago ni Yezuan ang kanyang boses, pinaalalahanan sila, at pagkatapos ay muling pinatay. Sa oras na ito, ang Yinwind Mantis ay nakapatay na sa koponan. Nahati ang buong koponan, at ang ilan sa mga mahihina ay tumalikod at tumakbo pabalik na parang nagkalat na buhangin. I can't stay here anymore. Parang kailangan kong kumilos mag-isa. Bulong ni Yezuan sa kanyang puso habang siya ay sumisingil muli.
Sa paglilinang ng kanyang 45 dragon, kasama ang kanyang bonus sa paggalaw, maaari niyang maabot ang 55 dragon. Kung gagamitin niya ang kanyang diskarte sa paggalaw, hindi magiging problema para sa kanya na patayin ang Yin-Wind Mantis ng 55 dragon sa isang iglap. Nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang lubos na mapabuti ang kanyang lakas. O, maaari siyang pumasok mag-isa at tingnan. Talagang maraming Yin-Wind Mantis sa lugar na ito. Pinatay ni Yezuan ang lahat at sumulong. Gayunpaman, 2 minuto lamang pagkatapos niyang umalis sa koponan at lumipat ng mag-isa, nakita niya ang ilang mga mantsa ng dugo at ilang mga sirang paa. Sa orihinal, hindi ito makakaakit ng kanyang atensyon, ngunit nakahanap talaga siya ng isang daliri sa puno ng ubas, isang daliri ng tao na may suot na interspatial ring. Higit sa lahat, mayroong ilang mga bangkay ng Yin-Wind Mantis. Ang koponan sa harap, kahit na inatake sila ng Yin-Wind Mantis, imposibleng hindi nila kinolekta ang mga bangkay, di ba? Labis na nagulat si Yezuan. Inalis niya ang interspatial ring nang may pag-aalinlangan at nalaman na marami pa ring kayamanan ng langit at lupa dito. Obviously, walang gumalaw sa kanila. Pagkatapos, iniligpit niya ang mga bangkay at nagpatuloy sa pagsulong. Saglit siyang naglakad sa tuwid na linya. Gaya ng inaasahan, nakakita siya ng ilang bangkay ng Yin-Wind Mantis, ngunit walang mga bangkay ng tao. Kung inatake ang mga team na iyon, baka nagkalat sila. Imposibleng wala silang nakitang bangkay ng tao. Gaya ng inaasahan, hindi ganoon kadali ang dagat ng mga baging na ito. Ang mga bangkay, bago natapos ni Yezuan ang kanyang pag-iisip, nakaramdam siya ng bagzo ng hangin. Ang hangin ay hindi nagmula sa lahat ng direksyon, ngunit mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ay hindi, nagbago ang ekspresyon ni Yezuan. Bigla siyang bumangon at bumagsak sa lupa. Klang! Ang sword shi ay tumama sa isang matigas na bagay at agad na nawala. Itinuon ni Yezuan ang kanyang mga mata. Isa itong baging na nakaunat mula sa lupa. Kasing kapal ito ng hita ng tao. Katulad ng naisip ko, nanlaki ang mata niya. Ngayon pa lang, iniisip niya kung ang mga bangkay ng tao ay hinayla pababa at hinigop ng mga baging na ito. Ngayon, tila iyon ang nangyari. Marahil, bilang karagdagan sa mga palihim na pag-atake ng Chilling Wind Mantises, ang mga koponan na naunang pumasok ay inatake din ng mga baging na ito. Whoosh whoosh! Muling umatake ang baging. Nagdilim ang ekspresyon ni Yezuan. Hinampas niya ito ng bawang sword. Klang! Ang bawang sword ay bumangga sa baging, na gumawa ng isang metal na tunog. Si Yezuan ay mayroon na ngayong 45 dragon power. Ginamit niya ang Skywind Sword technique, ngunit hindi pa rin niya magawang putulin ang baging na ito. Paano ito naging posible? Biglang nagkaroon ng ideya si Yezuan. Agad niyang pinalayo ang Dragon Slaying Sword. Dragon Slaying Sword, paghatol ng dragon. Whoosh! Isang malaking hiwa ang bumagsak sa hangin at pinutol ang baging. Pagkatapos, gumawa ng malaking hakbang si Yezuan at hinawakan ang sirang baging sa kanyang kamay. Ding! Matagumpay na napagsama ng host ang bloodline ng Sacred Tree of Life.